Hello, good evening po sa ating lahat. Ayan, so this is Miss J Diaries and welcome back sa aking YouTube channel. Ayan, so kung bago ka pa lamang po sa aking YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at pindutin yung tiny bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. Ayan, so ang kwento po natin ngayong gabi ay isang letter na ipinadala sa atin ng ating isa sa mga listener po na si Miguel. At ang title po ng kanyang sulat ay Ang Pag-ibig na Hindi Nasabi. At ito ang kanyang kwento. Dear Miss J, ako po si Miguel, 33 taong gulang at lumaki sa isang maliit na barangay dito sa Batangas. Tahimik lang po akong tao at mas gusto ko ang mga simpleng bagay, pagkakape sa umaga, pagbabasa ng Biblia at pagtulong sa mga church ministry. Pero sa likod ng katahimikan ko, may isang lihim na matagal kong itinatago. Ang pag-ibig ko kay Clarice. Nakilala ko po si Clarice noong high school. Siya po yung tipo ng babae na hindi mo agad makakalimutan. Mahinhin, magalang at laging mangiti na parang liwanag sa madilim na silid. Hindi siya ang pinakamaganda sa klase namin, pero siya ang pinakakaiba. May kakaibang kapayapaan sa presensya niya. Naging magkaibigan kami, Miss J. Madalas kaming magkasabay sa library, nag-aaral para sa exams. Siya ang laging nag-aabot ng notes kapag hindi ako nakapasok. At ako naman ay laging nagdadala ng kape para sa kanya kapag puyat na puyat siya. Sa bawat araw na lumipas, mas lalo kong nararamdaman na special siya sa akin. Pero hindi ko masabi. Hindi dahil sa wala akong lakas ng loob, kundi dahil natatakot akong masira ang pagkakaibigan namin. Lumipas ang mga taon, naging mas malapit kami sa isa't isa. Alam niya ang mga pangarap ko at alam ko din ang mga pangarap niya sa buhay. Madalas niyang sabihin na gusto niyang maging guro. At ako naman ay pangarap kong maging pastor balang araw. Sa tuwing magkasama kami, ramdam ko ang kakaibang saya. Pero sa tuwing uuwi ako, ramdam ko rin ang bigat ng damdamin na hindi ko masabi-sabi. Lord, dasal ko sa gabi. Kung siya ang para sa akin, bigyan mo ako ng pagkakataon. Pero kung hindi, tulungan mo akong tanggapin. Laman ng panalangin ko. Hanggang dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Isang hapon habang naglalakad kami pa uwi, bigla na lang niyang nasabi na, Miguel, may sasabihin ako, pero wag kang mabibigla ha. Ikakasal na ako, Miguel. Sabi niya. Parang huminto ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ako hihinga. Ang mga salitang matagal kong gustong sabihin ay biglang naglaho, nawala. Ngumiti ako kahit ang puso ko ay durog na durog. Talaga? Congratulations, Clarice. Masaya ako para sa'yo. Bati ko sa kanya. At doon ko naramdaman ang pinakamalaking sakit na hindi ko pa man nararanasan. Ang babaeng minahal ko ng tahimik sa loob ng maraming taon ay ikakasal na sa iba. Lumipas ang mga araw at dumating na nga ang kanyang kasal. Dumalo ako sa kasal niya. Nakaupo ako sa likod, tahimik na nanonood. Habang naglalakad siya sa aisle, ang ganda niya, Miss J. Parang anghel.
Pero hindi ako ang hinihintay niya sa altar. At habang pinapanood ko siya, hindi ko maiwasang umiyak. Pero sa gitna ng luha na yon ay may kapayapaan akong naramdaman. Lord, bulong ko, salamat sa pagkakataon na makilala siya. Salamat sa mga taon na binigay mo siya sa buhay ko. Ngayon, ibinabalik ko na siya sa iyo. Sabi ko sa panalangin. Akala ko tapos na ang lahat, Miss J. Akala ko wala ng pag-ibig na darating para sa akin. Pero mali ako. Ilang buwan matapos ang kasal ni Clarice ay nakilala ko si Hannah. Isa siyang youth leader sa church. Hindi siya kasing tahimik ni Clarice. Masayahin siya, palatawa at puno ng energy. Pero sa bawat araw na kasama ko siya, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Kapayapaan. Hindi siya dumating bilang kapalit ni Clarice, pero dumating siya bilang sagot sa panalangin ko. Sa kanya ko naramdaman ang pag-ibig na hindi ko kailangang itago, Miss J. Sa kanya ko naramdaman yung kalayaan na magsabi ng damdamin. At higit sa lahat, sa kanya ko naramdaman ang pag-ibig na galing sa Diyos. Minsan, Miss J, tinanong ako ni Hannah, Miguel, nagmahal ka ba ng iba bago ako? Tanong niya. Ngumiti ako. Oo, pero hindi ko nasabi. Sagot ko. Bakit? Tanong niya. Dahil hindi siya ang para sa akin. Sagot ko. At hindi ako nagsisi kasi kung nasabi ko man, baka nasira lang yung pagkakaibigan namin at kung nasabi ko man, baka hindi ko makikilala ikaw. Pabirong sabi ko sa kanya. Ngumiti si Hannah at hinawakan ng kamay ko. Salamat ha, Miguel, kasi pinili mong maghintay sa plano ng Diyos. Sabi niya. Ngayon, Miss J, habang sinusulat ko ang kwentong ito, naintindihan ko na ang lahat. Hindi pala lahat ng pag-ibig ay kailangang masabi. Minsan, ang pag-ibig ay para lang sa isang season ng buhay natin. At minsan, ang hindi natin nasabi ay siya ring nagbukas ng pintuan para makita ang mas magandang plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi ako nagsisi na hindi ko nasabi kay Clarice ang damdamin ko noon. Dahil sa huli, natutunan kong ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kung sino ang gusto natin, kundi kung ano ang ibibigay ng Diyos para sa atin. At sa pagdating ni Hannah, Miss J, natutunan kong ang pag-ibig na mula sa Diyos ay hindi kailangang itago. Ito ay malaya, totoo at walang takot. At kung may makakarinig man sa kwento kong ito, gusto ko lang sabihin na huwag kayong matakot kung minsan hindi nasusuklian ang pag-ibig natin. Huwag kayong manghinayang kung hindi nyo nasasabi ang damdamin nyo sa isang tao. Dahil kung hindi man siya ang para sa inyo, may inihanda ang Diyos na mas higit pa. Ang pag-ibig na hindi ko nasabi ay naging daan para sa pag-ibig na ibinigay ng Diyos. At doon ko natutunan na ang tunay na pagmamahal ay hindi lang tungkol sa puso natin, kundi tungkol sa plano ng Diyos. Hanggang dito na lang, Miguel. Thank you, Miguel, sa iyong sulat. At dito na po nagtatapos ang isa na naman nating episode. Ako po si Miss J, nagsasabing good night and God bless.